So, Dragon's Tail. Wala pang tao. Pasok lang natin sa bayan ng Magsaysay nila. So, hindi pa nga pala tayo na bayan ng Sibagat. So, according sa marker, may 23 kilometers away pa ang Lianga. So good morning guys, andito tayo ngayon sa may Claveria, Misamis Oriental. So today is October 31 and biyahe natin ngayon is papunta sa Surigao del Sur. So along the way, may mga dadaanan tayong mga lugar na pwede nating pasyalan. So first stop natin ngayon is yung Misamis Oriental Flight 387 Shrine. So andito lang yun sa Claveria. Alright guys, so let's go. So on the way sa Flight 387 Shrine. So ang dami-dami nga palang nagra-ride ngayon because today is holiday. So lamig nga dito sa Claveria. So time check natin ngayon guys, it's 6:35 na ng umaga. So umalis tayo kanina sa Cagayan de Oro mga 5 o'clock ng umaga. So malamig pa. Kahit ngayon malamig pa rin eh. So yun na nga, first stop natin is yung Misamis Oriental Flight 387 Shrine. Alright guys, so Dragon's Tail. Wala pang tao. Yan po yung Dragon's Tail, tambayan ng mga mahilig bumengking dito. So diretso lang tayo. So according kay Google Map, meron pang 10 kilometers away tayo sa Flight 387 Shrine. Alright guys, so according kay Google Map, 1 minute away na lang tayo. So merong 800 meters. So dito pala siya banda. Hindi na to Claveria eh, kasi nalagpasan na natin yung boundary nila. May nakalagay na welcome to Hingoog kanina. So andito daw sa kanan at hindi pwedeng. Ayun guys, ayun yung Memorial Shrine. So sarado pa, hindi tayo makakapasok. Siguro dediretso na tayo. So yun na yung first stop natin guys, yung shrine ng Flight 387. So next stop natin guys is sa Vega Falls. So kung hindi ako nagkakamali, nasa may bayan ng Prosperidad yun, Agusan del Sur. So before niya siguro, bago tayo dumating sa bayan ng Prosperidad, kakain muna tayo dun sa may Bayugan City. Dun tayo magla-lunch kasi mayroong restaurant doon yung classmate ko dat. Gusto kong tikman yung turmeric chicken nila. Pababa na tayo ng bundok. Ay, medyo umiinit na. Ayun ako, sobrang lamig kanina. Diretso na tayo. So tingnan nyo naman yung view guys, ang ganda. Hingoog Hills Resort. Dinaanan na rin natin to nung nag Mindanao Loop tayo at nung nag Mindanao to Manila tayo. Ano ginagawa mo? Tik na yung aso. So yun pa rin yung daanan natin, but pagdating natin sa Butuan, doon na maiiba yung dadaanan natin. So alright guys, Hingoog pa rin tayo, nasa National Highway na. So time check natin ngayon, 7:39 na ng umaga. So diretso na natin to. So hopefully before 12 dumating na tayo sa Bayugan City para doon sa gusto natin kainin na turmeric chicken. At least maganda yung panahon natin ngayon. So medyo inaantok nga ako kanina, pero parang nawala naman. So pinagpatuloy ko na lang yung biyahe natin. Basta kung antukin, edi ihinto na lang tayo sa kung saan pwedeng huminto
and magpapahinga. So alright guys, kakapasok lang natin sa bayan ng Magsaysay. So ang susunod na bayan ay ang bayan ng Carmen. Itong Magsaysay, ito yung pinakahuling bayan ng Misamis Oriental kung pupunta ka sa may Agusan. So ang susunod na bayan nito is Agusan del Norte na. So medyo nagpahinga lang tayo kanina kasi grabe, antok na talaga ako. So time check nga pala natin ngayon, 8:50 na ng umaga. So, siguro mga nasa 30 minutes din yung pahinga natin doon. So ngayon medyo okay na. So ito na yung pinaka town proper nila. So time check natin guys, 8:29 na ng umaga. So wala tayong Google Map, maghahanap lang tayo ng marker para malaman natin kung gaano pa tayo kalayo sa susunod na bayan, Sikat, Magsaysay. Alright, so boundary na tayo ng Misamis Oriental at ng Agusan del Norte. So welcome to Agusan del Norte. Caraga region na tayo guys. So bayan ng Carmen guys. And according sa marker, meron pang 8 kilometers para sa poblasyon ng Carmen. Alright guys, so pinakabayan ng Carmen. So time check natin 9:43. So late. Medyo late na ngayon kasi yun na nga, nakakita tayo ng waiting shed kanina. So nagpahinga muna tayo kasi di talaga kaya, grabe yung antok ko. So ngayon okay naman, nawala na yung antok ko. So nakaidlip tayo ng saglit kaya good to go na naman tayo. So dire-diretso lang tayo guys. So ang next stop natin nito is yung yung kakainan natin ng lunch sa may Bayugan City. So according kay Google Map kanina nung tiningnan ko is nasa may 1 hour and 30 minutes away pa tayo from Bayugan City. So saktong-sakto lang, pagdating natin doon is lunchtime na. Actually kakapasok lang natin sa bayan ng Nasipit. Yan yung view ng pier ng Nasipit guys, overlooking, ganda no. Okay guys, so bayan ng Buena Vista. So medyo busy na sila kasi nga yung iba bumibisita na sa bumibisita na sa sementeryo. So medyo busy na tong mga ganitong lugar, lalo na dun sa malapit sa sementeryo. So susunod na bayan guys, Butuan City. So malapit lang pala talaga sila. So welcome to Butuan City. So time check natin 10:08 na ng umaga. Diretso lang tayo sa Bayugan City. So gas check natin, 2 bars ang natitira. So magpapagas up tayo mamaya. So doon na tayo sa diversion road, magpapagas up. Ganda talaga ng daan dito sa may Agusan del Norte. So mamaya pag papunta tayo ng Agusan del Sur, doon yung may kakaibang daanan. So makikita natin yung napakalaking difference ng Agusan del Norte at Agusan del Sur when it comes to road conditions. Alright guys, so kakapasok lang natin talaga sa parang city proper pa ng Butuan, or dito sa may rotondahan ng Butuan. So doon sa entrance nya merong mga police na nagche-check ng registration at saka lisensya natin. So parang ito na-observe ko, every boundary or every municipality merong mga nagche-check talaga. So medyo stricto sila ngayon kasi alam nyo na, holidays or ang tawag dyan, All Saints Day or All Souls Day, basta holiday. So medyo stricto talaga sila ngayon. So mas mabuting i-ready na natin yung mga papeles natin para hindi na tayo ma-hassle maghanap. So dito nga tayo guys, diversion road na ng Butuan City. So di na tayo dadaan sa may city proper kasi mata-traffic lang tayo. Okay talaga kapag kumpleto tayo ng mga papeles, updated yung registration natin. Kasi dire-diretso ka, hindi ka na natatakot na baka mahuli ka. So dire-diretso ka na lang. Okay. So
So, anong bridge to? Hindi ko alam ang tawag sa bridge na to, guys, pero or minsan naging longest bridge din ito sa Mindanao, itong tulay na ito. Hindi ko lang alam anong tawag dito. Basta ito yung bridge sila sa may diversion road ng Butuan City. So, hindi pa nga pala tayo nakakapunta sa Panggil Bridge, yung pinakabagong longest bridge sa Mindanao. So, ang dami-dami nang nakapunta doon, na-vlog nila, nakapag-picture sila. Eh tayo, wala pa kasi nga busy. And then, minsan nag-schedule na tayo ng ng ride doon kasama yung mga kaibigan natin sa ICTC. Kaya lang, di natuloy. Dahil nga sa paiba-iba naming schedule. So, siguro try natin puntahan doon minsan. Di ko lang alam kung kailan, pero susubukan natin mapuntahan. Baka sa Philippine Loop natin, yun yung unang pupuntahan natin. Kasi doon tayo dadaan eh. Plano ko kung mag-Philippine Loop man ako ngayong taon, eh doon ako dadaan sa may Dumaguete. Time check natin 10:24. Nasa may diversion road pa rin tayo ng Butuan. And then gas check natin 2 bars na lang. Kaya pa naman yan. Kaya lang may mga part kasi na dadaanan tayo na bundok, so walang gasoline station. So kailangan dito pa lang magpo-full tank na tayo. Kaya nga pala, pag magpapagas tayo dito is yun yung pangalawang full tank natin. First full tank natin is sa Cagayan de Oro. So pangalawang full tank Butuan City. Alright guys, so second gas up natin for today. Sa halagang 229 dito sa Shell station sa may Butuan Diversion Road. So medyo mahal yung gas nila dito ng 4 pesos. Back tayo ulit. So sarap sa feeling. Parang nalamigan yung katawan natin. Kaninang umaga sobrang lamig, tapos ngayon naman naghahanap naman tayo ng malamig kasi medyo mainit. Pero at least okay yung weather natin. Sana wag umulan. Okay na yung ganito. Alright, diretso lang tayo guys. So kung kakaliwa ka, Surigao, diretso Davao. So pwede naman sa unahan, kakaliwa ka Surigao, and kakanan is Davao. Anyways, pareho lang naman yan. Diretso lang tayo guys. Sa pinakadulo tayo. Dulo na ng diversion road. So kung kakaliwa ka dito, Surigao City. Kung kakanan ka is papuntang Davao City. So kakanan tayo dito pa Davao City, pero pwede rin tong daanan papuntang Surigao del Sur. So diretso lang tayo guys. O kanan, then diretso. Ayun, meron na namang LTO. Parang takot na naman itong mga tao dito. Tingnan natin. So wala naman. Yun na. Yun yung nangyayari guys kapag alam mong may violation ka tapos nakakita ka ng LTO. Kahit hindi sila nanguhuli, takot ka. So mas mabuti talagang kompleto ka sa papeles at alam mong wala kang violation. So abala pa sa daan yan eh. Papunta na tayo sa Agusan del Sur. So mamaya darating na tayo sa may boundary. So, if I'm not mistaken, first time ata natin magmotor dito eh. Kasi nung nag Mindanao Loop tayo, doon tayo dumaan sa may Surigao del Norte. So, hindi tayo nakapunta dito sa may Agusan del Sur. Ito na ang first time natin. First time magmotor sa Agusan del Sur. Hindi ko alam. Kasi nung nakapunta ako dito, nakapag-drive ako sa Agusan del Sur, wala eh, hindi talaga maitsura yung kalsada nila. Kaya ini-expect ko yung pangit talaga na kalsada. At parang wala silang planong ayusin yun. So siguro mali ako. Surprise me na lang. Wala pa naman tayo sa boundary. So ito Agusan del Norte pa ito.
Alright guys, so highway boundary na ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. So nakita nyo naman yung difference ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. So ayun yung welcome marker niya guys. Welcome to Agusan del Sur. So yun lang guys, alam naman natin talaga, in-expect naman natin ng ganito eh. So ingat-ingat na lang tayo sa pagdadrive kasi pangit talaga ang kalsada dito. Okay guys, so kakapasok lang natin sa bayan ng Sibagat. So according sa marker, meron pang 11 kilometers para sa town proper niya. So ang susunod na bayan after ng Sibagat is, kung hindi ako nagkakamali, ang may Bayugan na. So time check natin ngayon guys, 10:46 ng umaga. So siguro kung hindi tayo inantok kanina, maaga tayo nakadating dito. Pero okay lang kasi lunchtime naman yung tinatarget natin sa Bayugan eh. So sakto lang. So di rin pwede na bumiyahe tayo kanina ng ganun kasi autopilot na. So baka madisgrasya tayo, huwag naman sana. So okay na yun, safety first talaga tayo dito guys. Alright, so pinakabayan ng Sibagat guys, Agusan del Sur. So di ko na masyadong video yung daan kasi baka madismaya lang kayong pumunta dito. So according sa marker guys, Bayugan is 15 kilometers away. So malapit na tayo. So mga nasa 20 minutes na lang yan kung walang traffic. So nasa Bayugan na tayo guys. So according sa marker, 12 kilometers para sa city proper ng Bayugan. So ayun si Jollibee, sabi niya welcome to Bayugan City. Well of course may Jollibee naman sa Bayugan eh. So siya talaga yung nagwe-welcome. Alright, so city proper ng Bayugan guys. So maganda yung city proper nila. So doon tayo sa may rotonda, parang nandoon yung pupuntahan nating restaurant eh. So mga lutong bahay lang yun guys. Alright guys, so palabas na tayo sa Bayugan City. So kumain lang tayo doon sa may inato sa Kubo. So sayang di tayo nakakain ng turmeric chicken inato nila kasi isa lang yung nilulutuan nila ng pork at ng chicken. So bawal sa atin yon. Kaya di tayo nakakain nun. Well anyways, masarap naman din yung mga ibang ulam nila. So yun, busog pa rin tayo. Well, anyways guys, ito diretso na tayo. Next stop natin is yung Vega Falls. Tingnan natin kung anong nandoon sa Vega Falls. So according kay Google Map kanina, meron pa siyang parang nasa 45 minutes away siguro galing dun sa inato sa Kubo. Alright guys, so kumaliwa na tayo papuntang Lianga. Di pa tayo nakapasok sa may Prosperidad, kumaliwa na tayo papunta sa may Lianga. Ang ganda ng rock formation, no? So according sa marker, may 23 kilometers away pa ang Lianga. According kay Google Map, meron pang 13 kilometers away ang Vega Falls galing dito. So medyo medyo out of the way kasi mayroong kakaliwaan tayo papunta sa falls. So tingnan lang natin, sana medyo malapit lang at sana wala nang lalakarin para at least mapuntahan natin yung Vega Falls. So medyo umaambon guys. So sana hindi to tumuloy kasi GG tayo. Kakaliwa daw tayo dito. So dito sa may Caraga Philippine Experience sa may Vega Falls. 11.4 kilometers away. So first time natin pumunta dito guys. So medyo nakaka-excite. Ano kaya ang itsura ng Vega Falls? Although nakita na natin sa pictures, maganda siya tingnan sa pictures, kaya lang minsan kasi yung pictures
parang sobrang filtered na siya, or yung iba maganda tingnan sa picture then pangit pala sa personal, or vice versa. So ito, tayo talaga yung makakakita personal. So dito tayo ata pupunta. Lapit na eh. Dol-dol na dyan eh. Dito na kayo kapoy. Kung saan siya? Private o kuan? Sa gobyerno? Na? Ito kasi post ay magpalupas. Dire no? Dire sa taas? Kamusta ka ta? Tara. Alright. So dire sa falls 1, dire sila mga ligo. Pinapoy dito oh. No? Okay. So, falls 1. So, dito yung falls 1 guys. So, akyat na naman tayo para sa falls 3. Yung daanan guys. Apa? Ayo. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Pagpasok nyo ng Vega Falls is may entrance fee na 70 pesos. Maglalakad pa ng mga ilang meters, siguro mga 100 meters pa baba, and then another 100 meters naman siguro paakyat sa falls number 3. So yun na nga, nakakapagod yung paakyat kasi masyadong matarik siya. So, tagal na natin hindi nakapag-exercise, kaya yun, grabe, sobrang pagod. And then naligo ako ng pawis, hindi ako naligo sa falls. Pero okay naman, sulit naman siya, maganda yung falls, malinis, masarap sana maligo, kaya lang pagod na ako. And then dediretso pa tayo ng dediretso pa tayo ng Barubo. So pupunta tayo dun sa isang cold spring niya. So doon ako magdi-decide kung
sa Barubo na lang ba ako matutulog or sa Bislig. Another first sa atin. So nagpalipad lang tayo doon ng drone and then nagpahinga kasi grabe. Woo! Kapagod. Pero yun na, sulit talaga. So ngayon palabas na naman tayo sa highway. And then sa highway kakaliwa tayo papuntang Lianga, pero mayroon pa tayong tatawirin na isang bundok. According kay Google Map, meron pa tayong 55 minutes na babiyahiin papuntang Barubo. So time check natin ngayon, it's 2:11 na ng hapon. So kung masusunod yung 55 minutes, nasa may 3 o'clock tayo darating sa Barubo. Medyo maaga pa, pero tingnan natin. So tingnan natin kasi pagdating natin dito, katatapos lang, katitila lang ng ulan. So nakapagpalipad tayo ng drone. At least meron tayong drone shot na Vega Falls. So hindi naman kasi palagi nandito tayo kasi masyadong malayo ang Surigao. So dito kakaliwa na tayo. Kung kakanan tayo dito is babalik sa Bayugan. And kung kakaliwa tayo dito, papunta sa Lianga. So dito tayo Lianga, then Barubo. Alright, so according kay Google Map, meron pang 30 kilometers or 39 minutes tayong babiyahin papunta sa Barubo. So malapit na yan. Alright, so welcome to Barangay Los Arcos. Anyways, dire-diretso tayo guys. So according sa marker, meron pang 17 kilometers papunta sa bayan ng Lianga. So nalagpasan na natin yung highway boundary ng Agusan del Sur at ng Surigao del Sur. So officially ito is bayan na to ng Lianga. So bagong gawa pala tong kalsada nila. So maluwag na. Dati nung last na pagdaan ko dito is ginagawa pa lang to. Alright guys, so intersection. So kaliwa ang Tandag, then ang kanan is Barubo. So dito tayo sa Barubo. So actually guys, dumaan na tayo dito kung naalala nyo nung day 2 natin sa Mindanao Loop, dumaan tayo dito. So ito na yung straight papuntang Barubo. Atay? Oh no! Napalipad tayo guys. Ayun ako. Tingnan yung view guys, ang ganda. Wow. Alright. So check out the view guys. So hindi ko sure kung Barubo na to or Lianga pa. Pero ito yung gusto kong view na bumabiyahe. Kita nyo ang ganda. So ganitong oras, then ganitong panahon, ang ganda. Ganito yung masarap talaga bumiyahe, masarap tumambay. So may beach doon guys. So maraming pumupunta sa dagat ngayon guys kasi holiday. So yung iba is sisindi lang ng kandila sa sementeryo and then magbi-beach na sila. So Barubo is 9 kilometers away. So malapit na tayo. So alright guys, pinakabayan ng Barubo. So siguro maghahanap na lang muna tayo ng matutuluyan dito. So hanap lang tayo ng matutuluyan and then punta tayo doon sa may cold spring nila, yung malinis at malinaw na cold spring. Remember the days we were young, wild and free.
getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day.